Tawagin natin ang ating pong song leader. Okay, tayo po tumayo at tayo po ay tumawit. Awitin po natin song number 8, Jesus Say. English na yun sa unahan. Song number 8. Song number 8. Song number 8. Ito ay mga awitin. Song number 8, Jesus Say. Ulit natin, verse 1 to song 4. We have heard the joyful sound. Pwede na sing. We have heard the joyful sound. Jesus says, Jesus says. Spread the light all around. Jesus says, Jesus says. Spread the news to every land. God has blessed and crossed the way. All more days are yours so glad. Jesus says, Jesus says. What love inside. Jesus says, Jesus says. Always sing far and wide. Jesus says, Jesus says. See the islands of the sea. Echo back the ocean beam. Heard the dream, heard you believe. Jesus says, Jesus says. With the wings of mighty voice. Jesus says, Jesus says. Let the nations now rejoice. Jesus says, Jesus says. Shouts of salvation full and free. Highest hills in this name. Is our song looking to bring. Jesus says, Jesus says. Amen. Song number 8 please. Pag-meeting, pagpapalan niya yung namin po. Song number 8 please. Pagpapalan niya yung namin po. 8 please. Tagalog po yun, Tagalog sa dulo. Dulo po. Song number 8 please. Nakita niyo na po? Nakita niyo na po kung say amen. Song number 8 please. Tagalog po sa dulo. Pagpapalan niya yung namin po. Gawin natin ganyan, first, second, sa taas. Yan, kung ang bagyo sa buhay mo'y, yan, kapagala mo lang para makasabihin. Okay? Kung bagyo sa buhay mo'y dumadalaw. Okay? Pwede na sing. Kung bagyo sa buhay mo'y dumadalaw. Nakapas na sa'yo ay napatalan. Pagkakala ng Diyos
Amen. Tandaan po natin, ang ating pong pananambahan ay hindi po yan kumplito kung wala pong pagbibigay. Kasama po ang pagbibigay. Tuturo ko po sa inyo kung ano po ang tamang pagbibigay. Okay? Dito po sa atin ay mayroon po tayong tatlong uri ng pagbibigay. Ang una po ay tithes. Okay? Ang una po ay tithes. Sino po nakakaalam sa ibig sabihin ng tithes? Wala. Ang ibig po sabihin ng tithes, ito po yung ikasampung bahagi ng ating kinita. Paano ba yun? Okay. Buksan niyo po ang inyong mga Bible. Doon po sa Book of Malakay. Mahalaga po ito kasi tayo po ay naturuan ng unbiblical po na uri ng pagbibigay. Tandaan po natin. Malakay chapter 3. Tingnan po natin dito sa verse number 8 at saka 9. Okay, buksan niyo po yung mga Bible. Paki-assist niyo po sila doon sa Malakay, chapter number 3, para mabasa po nila yung... yan. Bible po yung hawakan ninyo, hindi po yung nasaan yung Bible niyo? Ayan. Bigyan sila ng Bible. Malakay chapter 3. Ayan. Yan. Okay. Bigyan sila. Hindi, kukuha ko kayo. Malakay chapter 3. Nandiyan ka na, Malakay. Sa Malakay chapter 3. Yan. Buksan mo na para alam nila yung Malakay. Dito siya Ito pa siya pa. Verse number 8. Yan. Kita nyo na? Malakay chapter 3. Ito yung chapter 3. Verse number 8. Ito yung number 8. Okay? Kita na? Nandiyan na? Okay. Basahin natin para gusto kong ipakita sa inyo ang salita ng Panginoon. Sa verse number 8, Malakay chapter 3, verse number 8, ito po sila sabi ng Bible. Basahin natin. Read it now. Read. When a man robbed God, yet he have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offering. Okay. Dito, niliwanag ng Panginoon. Ang ibig sabihin, pag hindi ka nagbibigay sa Panginoon, ang tawag pala sa atin ay magnanakaw. So, ninanakawan natin ang Panginoon. Bakit ninanakawan natin ang Panginoon? Dahil ang ibig sabihin itong tithes ay ikasampung bahagi ng ating kinita. Halimbawa, ganito. Halimbawa, nagtatrabaho tayo. Paki-assist nga doon, hindi pa niya nakikita, hindi niya pa nababasa. Yan. Okay. Tingin tayo doon sa verse number 9. Ang ibig sabihin itong verse number 8, sabi ng Bible, will a man rob God? Ang tao, ninakawan niya ang Diyos. Paano natin yung pananakawan ng Diyos? Paano natin yung nakawan ng Diyos? Ang Diyos makapangyarihan na sa langit. Paano natin sila nakawan? Ganito yan. Halimbawa, pag nagtatrabaho tayo, halimbawa ako nagtrabaho. Ang sweldo ko sa isang araw ay 100 isang araw. Sa isang araw na sweldo ko na 100, ang 10 doon sa Panginoon. Hindi yun atin. Hindi yun akin. Kanino yun? Sa Panginoon. So, ang tawag po doon, tithes. Okay, ito lang yan. Pag sweldo ako ng hapon, may trabaho ko sa umaga, pag sweldo ko ng hapon 100, kukunin ko doon yung 10. Itatabi ko yun. Pag nagtrabaho ulit ako, sweldo ulit ako ng 100, kukunin ko ulit yung 10, itatabi ko ulit yun. Sa 5 araw nating pagtatrabaho, sa 6 na araw nating pagtatrabaho, magkano sweldo natin? 600, tama? Sa 600, yung 6 na 10, magkano? Babawasan natin yun ng 60. Okay, 60. 6 na 10 is 60. So, ang mapapasayo na lang doon ay 540. Saan pupunta yung 60? Sa Panginoon yun, hindi yun natin. Kaya nga, pag ginamit mo lahat ng sweldo mo, mula Lunes hanggang Sabado, pag ginamit mo lahat, sabi ng Panginoon, ninanakawan natin siya. Okay?
Ngayon, yun yung tithes. Ang ibig sabihin ng tithes, ikasampung bahagi ng ating kinita. Kaya nga, inuutos ng Panginoon, nagtatrabaho tayo ng 6 na araw at ang isang araw ay para sa Kanya. Okay? Ilang araw lang dapat? Sige, buksan ninyo. Tandaan niyo po ito. Tandaan niyo po itong malakay niya. Tandaan niyo, tutiin niyo. Tapos punta kayo doon sa Exodus. Okay? Pangalawang book po yan, Genesis, Exodus. Okay? Assist natin sila doon sa Exodus. Chapter number 35. Kasi gusto kong ipakita sa inyo ang utos ng Diyos sa mga tao. Okay? No, doon sa panahon ni Moises. Ito sinasabi niya. Sa Exodus, Exodus 35, verse number 1. Ito sinasabi ng Bible. Okay, nandiyan na lahat? Okay, basahin natin ang Exodus chapter 35, verse number 1. Okay, nandiyan na lahat? Okay, ito sinasabi ng Bible sa verse number 1. And Moses gathered all the congregation of the children of Israel together and said unto them, These are the words which the Lord hath commanded that you should do them. Ano yung utos ng Diyos na kailangan natin gawin? On verse number 2, 6 days shall work be done. But on the 7th day, there shall be to you an holiday, a Sabbath of the rest of the Lord. Whosoever doeth work therein shall be what? Put to death. So ito na. Kaya nga 6 na araw lang tayo magtatrabaho para yung isang araw ay pupunta tayo ng simbahan at dadalhin natin yung ating tithes. Ano yung tithes? Ikasampung bahagi ng ating kinita. Ano gagawin natin? Verse number 10, balikan na natin yung ano. Kasi tandaan nyo uli yan, babalik pa ulit tayo dyan. May isa pa ako para sa inyo, pero balik muna tayo doon balik tayo doon sa ating pong binabasang Malakay. Okay? Ito yung sinasabi ng Malakay. On verse number 10, sa verse number 10 ng Malakay, sabi ng Bible, okay, nakita niyo, verse number 10, Bring ye all the tithes into the storehouse, that there be meat in my house, and prove me now. Herewith saith the Lord of hosts, if I will open to you the window of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be wrong enough to receive it. So, ibig sabihin, nung ikay nagtatrabaho ng 6 na araw, at yung 7 araw ay para sa Panginoon, pupunta ka sa simbahan, dala-dala mo yung iyong tithes at ibigay mo sa simbahan. Ibigay mo sa gawain ng Panginoon. So, yun ang utos ng Diyos. Kaya nga sabi niya dyan, bring ye all the tithes into the storehouse. Pag sinabing storehouse, that is church. Pag sinabing storehouse, that is church. Okay, sabi niya, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now. Ito lang ay yung pinakamaganda. Sabi niya, and what? Prove me now. Subukan mo siya. Paano mo siya subukan? Sabi ng Bible, prove me now. Herewith saith the Lord of hosts, if I will not open you the window of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be wrong enough to receive it. Ito kasi, ang kaisipan kasi ng tao ganito. Ay, ayaw ko pumunta sa simbahan na yan. Inimbitahan lang ako niyan dahil hinihan lang ako niya ng pera. No. Kung yan lang din ang aking iisip, aking gugustuhin, eh di wala sana ako dito. Doon na lang ako sa amin, mag-business naman ako. Kikita pa ako ng malaki. Tama? Pero hindi ako tinawag ng Panginoon mag-business. Tinawag ako ng Panginoon, mangaral ng kanyang salita. So ibig sabihin, hindi kayo inimbitahan dinala dito para kayo hingian, kundi dinala kayo dito para kayo ay turuan, para kayo pagpalain ng Panginoon. Nakita nyo? Nabasa yung number 10, sabi ng Bible, bring me all the tithes into the storehouse, that there be meat in my house, and prove me now. Here we see the Lord of hosts, if
and for your oath of blessing, that there shall not be wrong enough to receive it. Sabi ng Bible, at yan ay nasubukan ko. Ganito ako, bigay ko sa yung testimony ko. Nung bago ako Kristiyano, nakaupo ako din katulad yun. Pagdating ng giving, nakayoko ako, bakit wala akong pambigay? Wala akong trabaho, wala akong pambigay. Ngayon, ano ginawa ko? Pray. Pagkatapos mag-pray ng pastor, tumatawag yan ang manalangin. Ang tawag dyan, invitation. Lapit ako. Tapos lumuluhod ako dyan. At kinakausap ko, Panginoon. Sabi ko, Panginoon, bigyan niyo po ako ng trabaho para ako makapagbigay sa inyong gawain. At ginawa ng Panginoon, binigyan ako ng trabaho. At ito na ngayon, may trabaho na ako. Ano gagawin ko? Naturuan na ako magbigay ng tama. Nagbigay ako ngayon. Bagamat mabigat sa atin, pero sabi ng Panginoon, prove me. Subukan mo siya. At nung natuto ako magbigay, nagtrabaho ko sa Manila, ang sweldo ko 1,700 isang kinsinas. Sa 1,700, magkano tithes? 170. Ibibigay ko yan sa Panginoon. Pero ito na ngayon, nung natuto ako magbigay, pinagpapala ako ng Panginoon. Okay? Kaya nga, yung sasakyan natin, nakikita yung sasakyan natin, yan ay patunay na sinubukan natin ng Panginoon. At hindi tayo pinahiya ng Panginoon. Promise yan, promise, sabi subukan mo siya. At hindi lang yan. Nakita niyo yung jeep natin, di ba, nakaparada doon? May katabi pang banyon. Bunga din yun ng pagbibigay. Kaya nga, pinagpala tayo dahil natuto tayo magbigay. So dito, hindi kayo pinapunta dito, hindi ko kayo imbitahan para hingihan kayo ng pera. Inibitahan ko kayo para turuan kayo magbigay para kayo pagpalain ng Panginoon. Amen? Maaaring katulad niyo ako noon na wala ako talagang pera pagdating ng giving. Nakayoko lang ako kasi nahiya ako bakit wala ako pagbigay. Pero nung natuto ako manalangin, sinagot ng Panginoon yung panalangin ko at nakapagtrabaho ako at nakapagbigay ako. Nakapagbigay. Hanggang sa natutong magbigay at nasubukan ng Panginoon. Ang tanong, nasubukan niyo na ba, Panginoon? Subukan niyo siya. Mamaya pagkatapos natin ng service, may invitation ng prayer, niyadlahan ng Panginoon. Subukan natin ng Panginoon. Amen? Pag 2 taon kayo nandito na attend at wala nangyari sa inyong buhay, may problema sa kaligtasan nyo. Baka hindi kayo anak ng Diyos. Amen? Sabi ng Panginoon, kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, even your prayer is abomination to the Lord. Pero kung anak kayo ng Diyos, imposible na hindi kayo pagpapalain. Amen? Pag mula ngayon, 2 years, at hindi kayo pinagpala ng Panginoon, bahagian mo kayo ng salita ng Diyos ulit para kayo maligtas. Okay? Yan po ibig sabihin. Ngayon, ang itinuro ko pa lang sa inyo ay tithes. Ano naman yung offering? Balik tayo sa Exodus 35. Balik tayo sa Exodus 35 para matuto tayo magbigay. Exodus 35, balik tayo doon. Mayroon akong gustong ituro din sa inyo doon para malaman ninyo ano ibig sabihin ng giving. Okay? Ang itinuro ko pa lang sa inyo ngayon ay tithes. So ito naman ang giving. Okay? Exodus 35, verse number 4 and 5. Okay? Nakita nyo na? Exodus. Okay. Exodus 35. Nakita nyo na? Yun. 35, verse 4 and 5. Okay, 4 and 5. Basahin natin ang sabay-sabay. Exodus 35, verse 4 and 5. Ready now. Ready now. Read. And Moses spake unto the congregation of the children of Israel, saying, This is the things which the Lord hath commanded. Saying, ano naman yun? Take ye from among you an offering unto the Lord. Whosoever is of what? Willing heart, let him bring it an offering of the Lord, gold and silver and brass. Ang sabi ng Panginoon, tinawag niya yung mga tao at pinakukuha niya ng offering. So, paano kumuha ng offering? Tulad yan, nagkatipon tayo. So, kukuha tayo ng offering. Ano yung class? Ano yung ibig sabihin ng offering? Sabi ng Bible, take ye from among you an offering unto the Lord, whosoever is of willing heart. Halimbawa, ito na, paliwanag ko na sa inyo. Ito yung kita kong 100 maghapon. Yung 10 doon ay sa Panginoon. Magkano na tira?
90, tama? Ngayon, ano yung ibinigay sa'yo ng Panginoon na ibibigay? So, kung mo yung kukunin sila ng 90, halimbawa lang, ang attitude ko kasi ganito. Pag kumita ako ng 1,000, ang tithes ko, tama, magkano tithes ko? 100. So, ang attitude ko, kung magkano yung tithes ko, yun din yung aking offering. Okay? Pag kumita ako ng 1,000, pag nagbigay sa akin ng 1,000, kukunin ko kaagad yung 100 para sa Panginoon. Yung 100, ito yung galing sa puso ko. Magkano natira sa akin? 800. Masama pa ba yun? Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Noong pumunta ako ng Los Baños noong 4, ako kasi nagtuturo sa Bible School. Lunes, Martes, nagtuturo ako doon sa Sister College. Kaya nagtuturo ako sa Bible School. Pagdating ko doon, tinawag ako ng aming sekretary, sabi na sa akin, Asher Bernard, punta ka dito sa office, may bibigay ako sa'yo. Pagdating doon, mayroon palang 3,000. Sabi ko, saan galing yung 3,000? Sabi ng hindi ko alam kung saan ayaw ko sabi sa'yo. Pero sa'yo yan. Di rin yung biyaya niyo. Hindi ko yung expect. Basta alam ko lang, pupunta ako Bible School, tuturo ako. Pero may nagbigay pala sa akin, mga tao. Hindi ko alam kung sino. May nagbigay ng 3,000. Para sa yan? Para sa akin. So, ano ang gagawin ko? 300 tithes, and then 300 offering, magkano matira sa akin? 2,400. Masama ba yun? Wala naman akong puhunan, pero binigyan lang ako. O, nagsalita ako doon sa mga young people, nagsalita ako sa young people. Pag uwi ko, binigyan rin ako ng 10,000, lang 1,000. Magkano na? May 4,000 ako pag uwi ko. Wala akong ginawa. Nagpipris lang ako ng salita ng Diyos. Nagtuturo lang ako sa Bible School. Yan yung blessing. Ngayon, yan ang tutunan ko. Na pag makatanggap ako ng pera, kung 1,000 mo yan, 100 times, then 100 offering. Yun yung galing sa puso ko. Hindi ko naman alam kung ano sa inyo, kung ano naman yung galing sa puso nyo. Ngayong gabi, kukuha tayo ng tithes and offering. Okay. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, ito naman tayo. Tithes, para sa Panginoon yan, ibabalik natin. Pag ibinalik natin yan, wala pa tayong ibinigay sa Panginoon. Offering galing sa puso natin. Mayroon pa akong pangatlo. Ano yung pangatlo? Yung fuel ng ating sasakyan. Kasi hindi yan tatakbo kung hindi natin lalagyan ng gasolina. So, saan magagaling? Dito sa atin. Kaya nga, kung makikita yung ating sobre, tingnan yung sobre. Pagpatingin ng sobre, pakita ko sa kanila. Ba't wala pala akong sobre? Akin na, bigyan mo ako. Tapos ito yun. Kasi tinuturuan ko kayo na magbigay ng tama. Okay. Ito yun. Nakalagay ko dyan, yung date kung kailan ka nagbigay, and then yung pangalan mo, at saka yung address mo, at saka yung telephone number mo. Tapos yung tithes, di ba, kumita ka ng 100, magkano sa Panginoon? 10. Ilagay mo yun dyan, 10. Tapos may offering, ano yung galing sa puso mo? Lagay mo rin 10, di 10 rin o 5. Tapos, meron tayong transportation. Yung transport, di ko na alam kung paano. At kung ano yung paano mo yan ibibigay, hindi ko alam. Basta, tanda natin, pag tayo nakikinig yung salita ng Diyos, the Lord talk sa ating puso, nangungusak sa ating puso. Ngayon, ang Diyos ang magbibigay yan. Hindi ko alam kung paano. Pero yan po akin, bibigyan. Ba ako bibigyan, lagyan ko ng 400 na tithes, 400 na offering, and then 200 sa transportation. Yan po yung attitude ko. Hindi ko naman alam sa inyo kung paano. Pero, ngayong gabi, tinuruan ko kayo ng tithes and offering. Ngayon, ipag-pray po natin yan. Kung kayo man magbibigay, tatanggapin po namin yan. Pero, hindi, tandaan nyo, hindi ko kayo nilitahan para yan. But kung alam niyo, ibig sabihin ng ibig, ay tatanggapin po natin. Pero, before that, pipray po tayo. Panalangin natin. Tayo po lalangin. At dakilang Diyos na mas makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkataong pinagkalog niyo po sa amin upang kami makapagbahagi sa inyong gawain sa pamamagitan po ng pagbibigay. Dalayan po, Panginoon, ang aming bibigay, ninyo po itong pagpalain upang ito magamit sa kalalaguna yung gawain dito po sa lugar ng Teresa. Patawad po sa ito walang pagkakasala. Ang lahat ng ito ay namin dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen.
Amen. At kung wala ka naman talagang pera, so ano gagawin mo? Ngayon lamang ito, diba? Magpag-usap tayo sa Panginoon para tayo ay bigyan ng Panginoon. Okay? Tayo po'y tumayo at tayo po'y umawit. Tayo po'y umawit ng isa pong awitin dahil pakinggan natin ang inandang bilang. Okay, kunin niyo po ang inyong isang bukulit at tayo po ay umawit ng mahalangin na awitin. Ulitin natin ay to the word. Let me to the word. 294. 294. Song number 294. Bigyan natin first, second, and last time. Sabi, kaya po kayo. Nakita niyo na po, may amen. Masaya, kayo ba masaya? Song number Masaya? Song number Song number 294. Song number 294. English po, English. To the word. Ready na po? Song number 294. To the word. Slide 294. Nakita niyo na, say amen. Amen.
At I pray na the Lord provide sa ating pong mga awit. Kailangan po natin ng 10 mga awit. At pray tayo ng why. Amen? At kung kayo ay kinakausap ng Panginoon, pwede kayo magsabi sa akin. Tayo po lahat tumayo, tayo po mag-aaral ng salita ng Diyos. Open your Bible, please, in the book of Romans chapter 10. Romans chapter 10. Romans chapter 10. Romans chapter 10 and verse number 17. Isang verse lang po babasahin natin. And then, I need to finish this in 15 minutes. Okay? Romans chapter number 10. At tayo po yung pipilisan natin. Kung kayo sisigaw ng amen, ay matatapos agad tayo. Pero kung hindi kayo mag-amen, aabot tayo ng 3 oras. Amen? Tayo po tumayo. Pag nakita nyo na po, kayo po tumayo at tayo po ay sumigaw ng malakas na amen. Romans chapter 10 verse number 17. Okay, nandiyan na? Nandiyan na lahat? Okay. Nasaan yung Bible ni... Okay, yan. Okay, nandiyan na lahat? Okay, basahin natin ang Romans chapter 10, verse number 17. Malakas pong pagkabasa natin. Read it now. Read. So the faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen? Tayo ay magkakaroon ng matibay na pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Okay, nakita na lahat? Okay, hindi pa, basahin pa natin ang isa pa. Mayroong hindi nakapagbasa. Okay, basahin natin sabay-sabay. Ready now, read. So the faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon pinagkalog niyo po sa akin upang ipangaral po ang inyong salita. Dalayan ko, Panginoon, na ikaw magbukas sa aming mga puso't isipan upang ang iyong salita ay malaya naming maunawaan, upang ito magkaroon ng epekto sa puso at sa buhay ng bawat isa sa amin. Bigyan niyo po ako ng karunungan sa aking sarili, wala po ang makayanan. Lord, give us in our shall we pray, in Jesus' name, Amen. Sige po, makakapo na po kayo. Dito sa ating binasa, ito po ay sulat ni Apostol Paul, at ang sabi ni Apostol Paul, sabi niya, so the faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng parinig natin ng salita ng Diyos, ay magkakaroon tayo ng matibay na pananampalataya. Okay? Dahil yung ating pananampalataya, yung pananampalataya natin sa una natin simbahan, ay sabi ng Bible ay hindi matibay, matupok siya dahil, kaya nga, walang tibay dahil inuuna natin yung bagay na sanlibutan kaysa bagay na spiritual. Kaya nga sabi ng Panginoon, so in faith, cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya nga, ano ang kailangan natin para tayo ay makarinig ng salita ng Diyos? So, kailangan natin pumunta ng simbahan, dahil dito sa simbahan, dito natin na napapakinggan ang salita ng Panginoon. Okay? Kaya, ano yung kailangan natin i-build up yung ating pananampalataya? So, saan tayo mananampalataya? Number 1, faith in God's Word. Okay? Kailangan muna natin magkaroon tayo ng pananampalataya, matibay ng pananampalataya mula sa salita ng Panginoon. Alin ba ang salita ng Panginoon? Ito yung Biblia. Ito yung Biblia. Ang sabi ng ibang mga tao, yung Biblia yan ay sulat lamang ng tao. Di ba? Narinig nyo na ba yan? Sabi nga, ang Bible ay sulat lang yan ng tao, kaya hindi natin paniniwalaan. Kasi sulat lamang ng tao. Pero ang tanong, sino bang tao talagang sumulat nito? Okay, open your Bible. Tandaan
tandaan niyo po yan. Babalik tayo ulit mamaya dyan, tandaan niyo. Pero pupunta tayo sa Hebrews chapter 1 and verse number 1. Pupunta tayo doon sa Hebrews chapter 1, verse number 1. Dapat mabilis lang tayo para mabilis tayo matapos. Hebrews chapter 1 and verse number 1. Okay? Kaya dapat mabilis lang tayo makarating doon sa Hebrews chapter number 1. Hebrews chapter 1 and verse number 1. Nasabi po ng Bible. Andyan na po kayo? Okay, sabi ng Bible dyan sa Hebrews chapter 1, sundan niyo po ako. Sabi ng Bible, God, who at sundry times and in diverse manner, speak in time past unto the Father by the prophet. Kaya nga makita natin, ang sabi ng Bible, God, who at sundry times and in diverse manner, speak in time past unto the Father by the prophet. Ang salita ng Diyos ay isinulat ng tao, pero ang sabi ng Bible, God, who at sundry times and in diverse manner, speak in time past unto the Father by the prophet. Ang ibig sabihin, yung Panginoon, ang Diyos, ay nagsalita sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng propita. Okay? Mga propita ang kinakausap ng Panginoon. Kaya makita natin, ito yung sinulat ng tao, pero sinong tao? Prophet. Mga propita. Ibig sabihin ng propita, ito yung mouthpiece of God, ito yung mga man of God, ito yung mga pinagkatiwalaan ng Diyos na isulat ng kanyang salita. Amen? Kaya makita natin, sino ba sila? Okay, tingnan natin. Doon sa isang book ng 2 Peter chapter 1 verse 21. 2 Peter chapter 1 and verse number 21. Ito po sinasabi ng Bible, 2 Peter chapter 1 verse number 21. 2 Peter chapter 1 verse number 21. Wala nang nag-a-assess. Okay, nakita ni Brad. Ano si Brad maghanap? 245. 245. Okay. 21, verse 21. Marunong mo si Brad. Okay. Okay, nandiyan na. Okay, nandiyan na. 2 Peter, chapter number 1, verse number... Okay, 2 Peter, chapter 1, verse 21. Okay, if you dare, shall out, amen. Okay, ito po sinasabi ng Bible. Sa verse number 21, basahin natin na sabay-sabay. Read now. Read. For the prophecy came not in all time by the will of man, but holy man of God speak as they were moved by the Holy Ghost. So makita natin, nang sabi ng Bible, for the prophecy came not in all time by the will of man, but holy man of God speak as they were moved by the Holy Ghost. Ang ibig sabihin, ang mga propita, kinausap ng Panginoon noong unang panahon at sila nagsulat ng salita ng Diyos na habang sinusulat nila ang salita ng Diyos, sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga hindi basta-basta ang Biblia, hindi basta-basta isinulat ng tao, kundi ang sumulat ng tao, yung mga pinili ng Diyos, mapagkatiwalaan, pinagkatiwalaan ng Diyos, at habang sinusulat nila, sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At kaya ganun katindi ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng iba, sulat lang ng tao yan. Hindi siya sulat ng ordinaryong tao, kundi ang mga nagsulat, yung mga taong pinagkatiwalaan ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, for the prophecy came not in all time by the will of man, but holy man of God speak as they were moved by the Holy Ghost. Pag sinabing holy man of God, yan po yung mga propita, yan po yung mga pastor, yan po yung mga pinagkatiwalaan, yung mga kinakausap ng Panginoon. At sila naman ay kinakausap yung mga tao. At sinasabi nila ang salita ng Diyos sa mga tao, pero yung mga tao ay hindi naniniwala sa kanila. Amen? Ganito po katindi. Mahirap kausapin yung mga tao. Pero maraming salamat na kayo naniniwala sa akin.
I am not a prophet. Hindi po ako propeta. Ako po'y isang katulad lang ninyo na ang aking tinanggap na trabaho sa Panginoon ay ipakilala sa inyo. Huwag tagapagligtas, walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya buti na lang kayo nandito, kayo naniniwala at kayo nandito, kayo nakinig ng salita ng Diyos at dahil sa salita ng Diyos, nakamit natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga, una natin kailangan pananampalataya. Ang una natin patibayin ay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ngayon, nalaman na natin kung sino nagsulat ng salita ng Diyos at nalaman natin kung palang mga propita na nasa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ngayon, ang gusto kong maunawaan natin na ito'y ipinasulat ng Panginoon sa kanyang mga propita. Ano ang purpose? Mayroon siyang purpose. Romans chapter 15, verse number 4. Look at your Bible again, Romans. Balik kayo dun sa Romans chapter 4. Romans chapter number 4. Romans chapter number 4. Romans chapter 15, verse number 4. Romans 15, verse 4. Okay? Romans chapter 15, and verse number 4. Dito makikita na natin, kaya nga bago tayo umalis, praise the Lord, na kayo pumunta ngayon, nalaman natin kung sino nagsulat ng Biblia. Ang sabi ng Bible, ipinasulat niya sa kanyang mga propita, na yung propita yan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga ano nga ang purpose kung bakit ipinasulat ng Panginoon? Romans chapter 15 and verse number 4. Romans chapter 15 verse number 4. If you dare, shall allow amen. Okay. Yung iba, wala pa, hintayin natin sila. Romans chapter number 15 and verse number 4. Atin pong sabay-sabay na basahin. Amen? Wow, praise the Lord. Dalawa yung naghahanap, ha? Kung hira. Dalawa yung kabilaan yung naghahanap. Amen? Okay, nandiyan na. Okay, nandiyan na. Basahin natin ang verse number 4. Sabay-sabay tayo. Read it now. Read. For whatsoever things were written aforetimes were written for our learning, that we both patient and comfort of the Scripture might have what? Hope. Kaya nga, ang Biblia ay isinulat ng mga propita. Kaya pinasulat ng Panginoon sa mga propita dahil ang gusto ng Panginoon ay malaman natin ang kanyang salita. Kaya nga sabi ng Bible, for whatsoever things were written aforetimes were written for our learning, that we both patient and comfort of the Scriptures might have hope. Kaya ngayon kita natin, alam natin na kaya pala ipinasulat ng Panginoon ang kanyang salita sa mga propita para pag-aralan natin ang sabi ng Bible for our learning. Kaya nga hindi natin malaman kung saan pupunta ang ating kaluluwa pag ginawian tayo ng buhay ng Panginoon kung wala ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, dito sa ating simbahan, sa Christian Bible Baptist Church Los Baños, Teresa Mission, ang number 1 natin itinuturo walang iba, kundi ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Dahil tayo nasimba, nagsisimba tayo, tapos nagsasawsaw tayo doon, tapos nagsisimba tayo, tapos pag-uwi natin sa kagaling nagsimba, pero sige na, upo ka na. Upo na, tapos sa tagay na, hindi nagbabagong buhay. Amen? Bakit? Walang salita ng Diyos. Amen? Ang tawag po dyan, tradisyon. Magkaiba ang tradisyon kaysa salita ng Panginoon. Kaya ginagawa nila dahil tradisyon. Tayo naman gagawin natin dahil may salita ng Panginoon. Amen? Kaya number 2, number 1, kailangan natin magkaroon ng matibay na pananampalataya mula sa salita ng Diyos. Pero before sa number 2, gusto kong tingnan natin na ang salita ng Diyos ay puro. Okay? Puro. Look at the Bible in Psalms. Psalms chapter number 12. Psalms chapter number 12. And verse number 6. Psalms chapter 12 and verse number 6. Ang sabi ng Bible sa Psalms chapter number 12, verse number 6. Psalms, nasa gitnang bahagi yan, nasa gitna. Page, ano? Sir, anong page? Page
Yung? Yan. Verse 6. Kita na? Okay, sige. Okay, nandiyan na? Psalms, chapter number 12, verse 6. Ang sabi po ng Biblia, Psalms, chapter number 12, and verse number 6. If you dare, shall allow me, amen. Basahin natin ng sabay-sabay. Verse number 6, we now read, the words of the Lord are pure words, as a silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Kaya nga kailangan natin na mananampalataya sa salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos, sabi ng Bible, for the word of God are pure words, as a silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Kailangan natin paniniwalaan, kailangan natin magkaroon ng matibay na pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ay puro at 7 times purified. Pag sinabing 7 times, malinis, walang halo. Wala siyang dagdag, walang kulang. Kaya nga, ganito katindi ang salita ng Panginoon. For the word of God, kaya nga sabi ng Bible, dito po sa ating verse number 7. Look at the Bible in verse 7. Verse number 7. Ang sabi po ng Biblia, thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Kaya nga makita natin ang salita ng Diyos. Kaya nakarating sa ating panahon. Noong unang panahon, ang salita ng Diyos ay sinusunog. At pag ikaw nahuli na nababasa ng Bible, ikaw ay ipapako doon sa puno at ikay papatayin sa mga magitan ng pagsunog ng Biblia. Pero praise the Lord, na ang salita ng Diyos nakarating sa atin dahil mismo ang Diyos ang nag-preserve. Kaya nga sabi ng Bible, thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Kaya pala nakarating sa atin ang salita ng Diyos dahil mismo ang Diyos ang nag-preserve. Amen? Kaya nga number 1, faith in God's words. Number 2, faith in God. Dapat tayo ay mayroong pananampalataya sa Diyos, na tayo dapat ay naniniwala na tayo ay create ng Diyos. Ano ba tinuro sa atin? Sa school, tinuruan tayo na ang isang tao ay nagsimula sa isang pagmalakas na pagsabog, at nung may malakas na sumabog ay mayroong isang maliit na bagay, at yung maliit na bagay na yan nagkaroon ng buhay, at nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng insikto, at naging insikto, at naging hayop, at naging unggoy, at yung unggoy ay nag-evolve hanggang sa naging tao, at tayo ngayon ay naging tao. Pero praise the Lord, na hindi tayo naniniwala sa ganung uri ng katuruan, dahil alam natin mula sa salita ng Diyos, tayo ay create ng Panginoon. Amen? Look at the Bible of Genesis chapter 1. Look at the Bible. Genesis chapter 1. Genesis, hindi na kayo maliligaw. Unang book ng Biblia called Genesis. Pinakasimula. Okay? Pinakasimula. Kaya ating bubuksan sa pinakasimula para makilala natin kung sino ang Diyos. Amen? Verse number 1. Genesis chapter 1 and verse number 1. Basahin natin na sabay-sabay. Maybe now. Read. In the beginning, God created the heaven and the earth. Sa pasimula, create ng Panginoon ang langit at ng lupa. On verse number 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. On verse number 3, look at your Bible, sabi ng Bible, and God said, let there be light, and there was light. Nung ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa, ito'y walang forma at madilim. Pero sa isang salita ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Kaya sabi ng Bible sa verse number 4, and God saw the light that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and darkness He called night. And the evening and the morning were the first day. On verse number 26, go at the Bible, verse number 26. Ito yung pinakamagandang create ng Diyos. On verse number 26, ang sabi ng Bible sa verse number 26,
And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let him have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping things that creepeth upon the earth. On verse number 27, sabi ng Bible, so God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female created He them. Kaya nga, ang create lamang ng Diyos ay lalaki at saka babae. Pero ano nangyari sa ating mundo ngayon? Bakit mayroong medyo lalaki at mayroong din medyo babae? Because of sin. Dahil sila ay nakaangla doon sa kasalanan at ayaw nilang humiwalay doon sa kasalanan. Because of sin, kaya sila ay napapahamak. Kaya na makita natin, hindi tayo niniwala na ang tao ay nagsimula sa hayop. Dahil dito sa ating binasa, nakita natin na tayo ay create ng Panginoon. On chapter 2, verse number 7, para makita natin kung paano tayo create. Chapter 2, and verse number 7, ang sabi ng Bible, and the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. Kaya na tayo ay mula sa alago, pinurmahan tayo ng Diyos, at hiningahan tayo ng buhay, at tayo is naging isang kaluluwang may buhay. Kaya makita natin tayo ay ginawa ng Diyos. Hindi tayo katulad ng mga nilalang na ginawa ng Diyos na sa mga magitan ng kanyang isang salita lamang ay nagawa ng mga bagay. Pero ang tao ng kanyang nilalang ay sa pamamagitan ng dust of the ground and breathed into his nostril, and man became a living soul. Amen? Kaya nga ito yung kahalagahan ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya number 1, yung tatlong bagay na kailangan natin maunawaan mula sa salita ng Panginoon na magpapatibay sa ating buong pananampalataya. Number 1, faith in God's words. Number 2, faith in God. And then the last, faith in prayer. Amen? Dapat tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa ating buong panalangin. Amen? Kaya nga kailangan natin magkaroon ng matibay na pananampalataya mula sa ating panalangin. Ang panalangin ay nagpapagaling ng may mga sakit. Ang panalangin ay sumasagot sa pangailangan ng tao. At yung panalangin ay nagpo-protect sa atin. Amen? Kaya ang tatlong bagay ang ating kailangan ngayong gabi. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God, sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, at sa pamamagitan ng ating pong panalangin. Amen? Kaya lang ngayong gabi, ang Diyos na nangusap sa iyong puso, tayo pong lahat ay tumayo, tayo pong manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat na binigyan mo kami ng pagkakataon upang ikaw ay sambahin namin sa espiritual na katutunan. Dalay ko, Panginoon, ang inyong salita ay manatili sa ating mga puso at isipan. Panginoon, patawarin mo kami sa inyong mga pagkukulang pagkakasala, sapagkat ang lahat ng ito hindi namin dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Habang tinutugtog ang aming paanyaya, kung ang Diyos nangusap sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita, why don't you come here in the altar and talk to God? Come on. Dito sa altar, lapit tayo at tayo magpag-usap sa Panginoon. Ikaw ba ligtas na? Niligtas ka na? Why don't you come here in the altar and talk to God para tayo magpasalamat sa naligtasan ng pinagkaloob niya sa atin? Kung sinagot ng Panginoon ang iyong panalangin, bakit hindi ka lumapit sa Panginoon? Let down and talk to God. Come on. I will give you 2 minutes to talk with God. Hindi natin kailangan ikahiya ang Panginoon dahil kailanman ay hindi niya tayo ikahiya. Tayo po yung nanalangin.
Ama namin na sa langit, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po sa iyong mga anak na lalagay kami. At dalayan ko, Panginoon, na ikaw ang mag-usap sa kanilang mga puso. At ano man ang kanilang mga kahilingan ay pwede, Panginoon, na ikaw bigyan ng kasagutan sa panalangin ng bawat isa. Maraming salamat po sa iyong buhay na ibigay doon sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon kami kung pagkatawanan sa aming po mga kasalanan. Maraming salamat po sa buhay na walang nangyalaan ng kami. Maraming salamat na mayroon kami privilege na makinig ng salita. At dalayan ko, Panginoon, na ikaw ang mangusap sa puso ng bawat sa amin upang kami ay makapagpatuloy at makapaglikod po sa inyo. Panginoon, ingatan mo po kami sa aming pag-uwi. Magkarating kami sa aming kanyang tahanan, ligtas sa lumang kapangkat. Kung meron na sa amin ay nangailangan ng trabaho, ikaw Panginoon magbigay. At kung meron na sa amin mayroong problema, ikaw po magbigay ng solusyon. At walain ko Panginoon na iayos mo po ang aming mga puso. Ipagdapati mo po ang mga puso. At walain ko rin Panginoon na magkaroon kami ng desire na mag-ikot po sa iyo. Katawan ko sa mga kawalan sa kasala ang natin po na kadalangin sa pangalataan ng Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Tayo po tumayo, awitin po natin ang For by grace are we saved through faith. Okay? For by grace are we saved. Ito sa dap. Sundan niyo po ako, tayo po tumawid. For by grace are we saved through faith. Now say, for by grace are we saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God, not of works, not of works, lest any man should boast. Tayo po dalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po sa oras na iyong ginamit. Maraming salamat po sa bawat isa. Pag-ingatan mo po ang bawat sa amin. Magkarating po kami sa aming kanyang tahanan. Ligtas sa anumang kapahamakan. At ibalik mo po kami sa linggo ng umaga para po muli bigyan ka namin ng kaluwalhatian. Forgive us in our sin and pray. In Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po. God bless you.